Ayan, magandang araw po mga kaboses. Ano po sa atin pong lahat ng mga sukim pong taga-subaybay ng atin pong programa ngayong araw mga kaboses. Pag-uusapan ho natin ngayon mga kaboses. Kasi po bigla na lang po naglalabas ho ng statement itong COA ho. Kasi daw ho may award eh. Ano ba? Award ba yung tawag dito? Pag-uusapan ho natin itong sinabi ho ng COA na ang opisina daw ho ng presidente ang may most spent po ng confidential and intelligence fund sa taong 2023. Ayan, mga kaboses, sa sobra nilang pag-iimbestiga ho sa opisina ng Vice Presidente, lumabas ngayon itong audit ho ng COA. Na sinasabi ho nila ng Commission on Audit ho na dineclare ho ng COA ha. COA ho ito, Commission on Audit. Hindi po tayo naggagawa-gawa nito mga kaboses. Ito ngang binasa natin na news mula sa talagang verified news outlet ang ABS-CBN. Ano po? Naka-headline pa dito, COA, Office of the President spent most confidential and intelligence funds in 2023. Alam naman ho natin mga kaboses na sa araw sa panahon ngayon mga kaboses no, todo tira sila doon sa kay VP Sara Duterte. Binubomba nila mga kaboses ng mga iba't ibang mga akusasyon na si VP Sara Duterte ay nagwawaldas ng pera gamit ang confidential fund sa hindi malaman o hindi malukit kung nasaan o sino yung mga nakatanggap ng pera. Hanggang ngayon, hinahanap pa nila si Mary Grace Piatos. Basahin ho natin itong artikulo ng ABS-CBN. Sinabi ho dito, the Office of the President under Ferdinand Marcos Jr. spent 4.57 billion. Wow! Ang laki. Spent 4.57 billion ho ng confidential funds, confidential and intelligence expenses in 2023 according ho to the Commission on Audit Annual Financial Report. Klarong-klaro ho. Ayon daw ho sa datos ng Commission on Audit o COA, ganito po kalaki, no? Yung nagastos ho, no? Ng opisina ho ng presidente 4.57 billion na confidential and intelligence expenses. Mga kaboses, patuloy natin basahin ito. COA said that the OP is the top spender. Top spender ho mga kaboses of confidential and intelligence funds sa taong 2023. Hindi yung Senado, hindi ho ang House of Representatives, at lalong hindi ho si Vice President Sara Duterte, kundi ang opisina ho ng Presidente. Dito pa lang nagsisimula pa lang tayo mga kaboses. Ang top spender is the Office of the President. The Office CIE expenses of 4.57 billion last year is slightly higher than the 4.51 billion in 2022. Nahihiya pa sila sa 2022, no? 4.51 malaki rin. Of the total, 2.2 billion was for confidential expenses. Confidential fund ho yan 2.3 billion pesos was listed for intelligence expenses and 10,052,747.65 ang para sa extraordinary. Wow! May extraordinary pa. And miscellaneous expenses. The Department of Justice ranked second. Pati nga ang second mga kaboses, hindi ang
Vice President, Office of the Vice President, kundi ang Department of Justice. Ano po? Second in the top spenders of confidential funds amounting to 683.85 million. The figure includes expenses from the Office of the Secretary, National Bureau of Investigation, and Bureau of Immigration. Up next is the Philippine Drug Enforcement Agency. Totoo naman ang liit na budget ng ng Philippine Drug Enforcement Agency. Spent 500 million lang. The agencies included in the top spenders of confidential expenses. Ito makikita natin mga kaboses yung breakdown ng mga confidential funds. Ano po mga kaboses? Ang Office of the Vice President, 375 million lang po. Ganyan ho kababa. Ganyan ho kaliit. Ano po? Tapos todo kyaw-kyaw sila ngayon. May ibang nagsasabi ngayon mga kaboses na kailangan daw imbestigahan rin itong Office of the President kasi nga raw ho, unfair naman ho doon sa may 375 million lang na confidential fund. Tapos si Presidente Marcos, ang Office of the President, hindi ho may imbestigahan. Ano po, na billions of pesos na yung pinag-uusapan. Napaka-unfair po nun. Kaya yung ibang tao ngayon, talagang sinisingil nila. Na kailangan imbestigahan. Kasi sinimulan nilang imbestigahan yung confidential fund ng ibang opisina, kagaya ng opisina ni Vice President Sara Duterte. For what purpose? Para malaman kung nasaan patungo yung mga pera na millions of pesos lang sa gamit ng confidential fund. Gusto nila malaman kung nasaan ito napunta at paano ginasta mga kaboses. Kahit na ho, confidential po confidential pa, supposedly hindi na dapat ini-issue kasi confidential nga mga kaboses. Imagine that. Pero itong billions of pesos, billion na po itong hawak ng presidente, sana naman ho, wag po tayo dapat maging patas po itong Congress. Ano po? Pangalawa po ng Office of the Vice President, ito pong National Intelligence Coordinating Agency. Down pababa, nakikita nyo naman ho yan dyan sa ating screen mga kaboses. Ano po? The breakdown of the COA showed that the OVP spent more confidential funds than the NECA, NSC, and NBI combined, which totals to 363.58 million. The House Committee on Good Government is looking into the alleged misuse of confidential funds of the OVP and Department of Education under the leadership of VP Sara Duterte in 2022 and 2023. Duterte is facing 2 impeachment complaints. Imagine, 2 impeachment complaints. Ang bigat pa ng mga alegasyon. Corruption, bribery, betrayal of public trust, and the other high crimes linked to the alleged misuse of public funds of her agencies. Ang daming aligasyon, corruption, bribery, tapos magkano lang? 363.58 million. Mga kaboses. Tapos, the Vice President has previously denied misuse of confidential funds of the agencies. Ito sana po pakinggan ho natin. Ito pong panawagan ho ng mga mamamayan na maging patas ho sana itong gobyerno. Tingnan ho natin, yung presidente ho ng ating bansa. May malaking confidential and intelligence fund po. Na siya po ang most spent. Siya po ang may malaking nagastos ho na confidential funds. Ayon ho yan ng Commission on Audit. Siguro naman ho, magtitiwala tayo sa Commission on Audit kasi nga, mga kaboses, sila po yung nag-audit ng mga perang nilalabas ang ating gobyerno o ginagastos ang ating gobyerno. Ang Office of the President po naging top spender confidential intelligence funds in 2023.
Kasi sa nakikita po natin mga kaboses, sana po maimbestigahan rin ito. Ano po, kasi inimbestigahan nila yung millions of pesos lang sa opisina ng Vice Presidente. How about naman po yung ito pong billions of pesos? Ano po, exempted ba yan? Sa tingin ko kung inimbestigahan, well, maganda no, na inimbestigahan si VP Sara kasi nga para malaman kung nasaan nagastos. Sana na salary nito. Ano po mga kaboses? Ha? Kasi para mag-build din ng trust doon sa mga tao. Ano po? Makita rin ng mga tao na okay, at least na naggumalaw yung Congress fairly. Ano po? Makita ho ng mga tao yan. Tapos kung ganito lang po yung sitwasyon natin, parang nananatiling unfair po, siguro yung makikita ho ng tao parang ang bias naman ito. Ano po? Mahahalatang namumulitika tayo. Ano po? Ha? Mahalata na namumulitika tayo. Bata good morning na ito. Ha? Mahalata ho mga kaboses. Mahalata. Kaya sana gumalaw, no? Kayo po, magkomento ho kayo mga kaboses. Ano yung comment nyo dito? Kasi ako nasa gitna ako mga kaboses. Sa impeachment ni VP Sara Duterte, sige, imbestigahan nyo yan. Pero anong epekto niyan kung talagang napatunayan na si VP Sara may corruption? Anong epekto niyan sa ating bayan? Siyempre mananagot si VP Sara. Pero kung hindi naman, palpak yung trabaho ng Kongreso. Pero dito po, mga kaboses, sana po matutukan rin nila ito sa opisina ng presidente mga kaboses. Kasi most spent po ano po mga kaboses, most top spender of confidential and intelligence fund in 2023 po ang Office of the President. Ano po? So sana po no makita ho ito mga kaboses. At yan po ang latest update po sa ating bayan ngayon mga kaboses. Kayo komento kayo dyan sa baba. Open na open po ang comment section natin. Mga kaboses, pwede kayo mag-comment dyan kung ano yung nakikita ninyo o pwedeng gawin ng ating bayan. Pabayaan lang ba ito? Okay lang ba ito para sa inyo? Or hindi? Nasa sa inyo ho ang sagot. Nasa sa inyo ho ang komento, mga kaboses. Ano po? Vox Populi PH po. Subscribe, share, and click the notification bell po, mga kaboses, para updated po tayo sa mga nangyayari o sa kalagayan ho ng ating bansa ngayon. Vox Populi PH, God bless po, and bye-bye po sa inyong lahat.